Recently po, matagumpay yung kanilang event sa USA, sa New York. Ngayon naman po, dyan sa Japan. Yes, we just realized, paano ba, ano ba magiging ambag namin bilang simpleng mamamayan sa bansa natin. Ganda yan. We are living here in Japan. We are not in the Philippines, but we are totally affected. Then unang-una, nandyan pa ang kamag-anak natin. Nakatira sa Pilipinas. And then, kami bilang OFW, mga residente sa iba't ibang bansa na nakatira ngayon, pag uuwi kami, is apektado kami at botante din kami. And ang laki-laki talaga kasi ng pagkakaiba nung panahon pa ni Tatay Digong at sa panahon ngayon. Kasi talagang we keep and holding doon sa sinasabi nila sa kampanya na continuity. Diba? But it never happens. So, Madam, wait lang. Pwedeng marinig, no? Kasi ang objective lang naman talaga. So, madam, nabudol kayo. So, ugali mo ba? Hindi. Kasi inaalam ko lang. Alam mo, marami po kasi talaga tayong mga kababayan na ganyan po ang sinabi. Totoo yan, na umaasa sila na ipagpapatuloy ng mga Marcos ang sinumulang proyekto o ng mga sinimulang programa o polisiya ng ating Pangulong Duterte. Pero unfortunately, hindi po nangyari. Sabi ko nga naman, wala tayong magawa talaga dyan. Nagpabudol po kayo. Pero okay na po yan. Huwag kayong mag-alala. Wala naman po naninisi sa inyo na nagpabudol kayo. Pero gayon pa man, valid po yung kanyang dahilan kung bakit sila frustrated. Kasi marami po talagang umasa na magpapatuloy ang ginawa ng mga Marcos sa Pilipinas. Ay magpapatuloy ang ginawa ng mga Duterte sa Pilipinas. Pero kita nyo naman, 'di ba, yung Mindanao na-cancela na. Tapos yung ilang mga gawain ni Pangulong Duterte tulad ng war on drugs na epektibo. Ngayon, naku po, pambihira. Pag-uusapan natin yan, kasi ang problema ngayon, kita nyo naman ang peace and security sa Pilipinas. Kaganina nga may napanood ako mga tiwali na namang mga pulis na nanikil ang ginawa nila hulidap. Bumalik na naman talaga tayo sa ganyan alam naman po natin na yan mga hindi na nababalita nung panahon ni Pangulong Duterte. Feli Lederman, maraming salamat po. Kasi nung panahon ni Pangulong Duterte, mga balita natin, patay! Adik, patay! Mga datukhang, patay! Hindi totoo. Ngayon, ano na? Pulis nahuli, kumatkong, mga pulis, mga kidnapper. Nahuli, tapos nakalaya, naulian ng droga, tapos nabawasan. Tapos tuwan-tuwa pa sasabihin, walang namatay. Sino ba magsabi sa inyo ayaw namin mamatay ang mga animal na yan? Di ba? Ay, nako po. Tuloy. Dito sa event na to is to inform Filipinos in Japan, not only in Japan but all over the world about the current situation in the Philippines. Na to amplify collective voice against the oppression. Madam, kaano-ano niyo po si Maria? Sabi kasi dito sa isa sikat sa Japan yung kapatid niyan, niling asawa si Maria. Oo nga. Madam, kaano-ano niyo po ba si Maria? Favorite na artista ni ni Boss Dada. Actually, hindi ko kilala talaga yun. Kinuwento lang sa akin ni Boss Dada. Sabi niya, favorite kong artista yan sa Japan, si Maria. Maria Osawa. Sabi ko, sino yun? Hindi ko kilala yun. Kilala ko lang si Kim Ji-woon. The current administration. Ibig sabihin, kaming mga Pilipino, hindi na kami tulog. Yun. Namin kung ano ang mga oppression na nangyayari at paggigipit sa ating administrasyon. Yun. Ayun ang maganda doon. Yun ang magandang sinabi ni Madam Ling. Osawa. Iba naman kasi yung Osawa na yun Z yun.
Hindi, ito si Ling Osawa, maganda naman yung sinabi niya. Hindi na kami tulog, gising na kami. Yun ang importante doon. Hindi naman importante kung ikaw ay nabudol, lahat naman po talaga tayo nagkakamali sa buhay natin. Nabubudol talaga tayo minsan, wala tayong magawa doon. Pero gayon pa man, ang importante yung salitang kami po ay nagising na. Ang tanong ko dyan, yung mga nanonood dito na mga tanso, nagising na po ba kayo? O na-entertain lang kayo kay Banatbay? Sabi nga nito, nauntog na kayo. Yun, may mga nauntog na po ba dyan? Na-realize nyo? Kasi marami sa ating mga kababayan, ito nasa isip nila noon. Naisip nila, si Sara Duterte, na kay Bongbong Marcos, unity. Tapos naging unitae, di ba? Unity, okay yan. Ipagpapatuloy niya ng mga gawain ng mga Duterte. Hindi nila alam na nagamit lang ang ating vice presidente. Di ba? At least maganda diyan, nagising na kayo. Huwag niyo nang uulitin, madam, Lina, ay Ling Osawa. Ibig sabihin, madam, ganito lang kasimple ho yan, Ay, ako papaliwanag ko lang, sino ba dito yung mga nabudol? Taas nga yung kamay ng mga nabudol dito. Sige na, maging honest kayo. Sino dito yung mga nabudol? Maging honest kayo, wag kayong magpapanggap. Yung mga nabudol dito, taas ang kamay. Taas nyo yung mga kamay nyo. Itaas nyo rin yung mga paa nyo. Sama-sama nyo na itaas yan. Kung kayo nabudol noon, meron lamang akong papakiusap sa inyo ngayon. Kung kayo'y nabudol noon, may papakiusap lang ako sa inyo. Pwede ho ba, wag nyo nang ulitin? Okay lang po ba? Kasi wala namang problema, lahat naman po talaga tayo nagkakamali sa buhay natin, nagkakamali tayo ng mga ekse-eksena sa buhay natin. Okay yun, talagang ganun ang buhay. Talaga ang buhay, minsan talaga nagkakamali tayo. Okay lang yun. Ang importante lang, wag mo ulitin. Ay na, nagkamali ka na nga, ulitin mo pa. Di ba? Ang pangit naman nun. Ito, araw-araw na lang, nagpapabudol. Di ba po? Anong ibig ko sabihin na wag uulitin? Kung sino po yung mga nambudol sa inyo noon, wag nyo na sanang paniwalaan ngayon. Kasi, kung nabudol kayo ng isang mga pinaniniwalaan ninyong vlogger, katulad nila Sangkay, nila Coach Jarrett, nabudol na kayo noon, inulit nyo pa ngayon. Nagpabudol na naman kayo ngayon. Nagpabudol na kayo sa mga, ayoko na lang magbanggit nagpabudol na kayo sa mga luka-lukang vlogger. Hanggang ngayon pa naman, nagpapaloko pa rin kayo. Ay, anong tawag sa inyo? Araw-araw na lang, ganun. Hindi kayo, walang problema. Sabi nito ni Victoria, sorry na po, patawad. Oo naman. Sama-sama na tayo ngayon na manawagan ng tunay na pagbabago. Pero huwag nyo nang ulitin. Ibig sabihin, huwag na kayo maniwala sa mga nambudol sa inyo noon. Pwede po ba? Makinig naman na kayo. Hindi, kasi ganito ganito. Sinasabi ninyo, sorry na, hindi kami nakinig sa'yo. Sana nakinig na lang kami sa'yo. Ngayon. Makinig na kayo ngayon. Kasi ang dating sa inyo, mayabang pa si Banatbay. Hindi ako mayabang. Nagkataon lang talaga, tama ako. Mukha lang mayabang kasi naging tama. Pambihira. Ngayon, kukontrahin nyo pa, sasabihin nyo, ang yabang mo naman Banatbay, ikaw lagi ang tama. Anong gagawin ko? Anong gagawin natin? Maniwala na lang kayo para sama-sama na tayo, di ba? Sama-sama tayo. Maniwala na kayo sa akin, Pag sinabi kong, itong vlogger na ito, budol yan. Kunwari lang yan, nagpapanggap lang yan. Maniwala na kayo. Kasi binudol na nga kayo nun Bubudol pa uli kayo ngayon. Di ba? Tama. Maniwala na kayo Pag sinabi kong, yung vlogger na yan, budol yan. Magpangpanggap yan.
ano yan, ang tawag dyan, Trojan horse, ika nga. Kunwari lang yan, anti-Marcos, pero budol pa rin yan hanggang ngayon. Maniwala kayo sa akin. Paulit-ulit ko na to sinabi sa inyo. Pag hindi pa rin kayo maniwala ngayon, may sintu-sintu na kayo. Okay? Ma'am, binanggit po ninyong katagang oppression. Ano po ba ng mga balita o mga... Ano na pala nyo ngayon? Doon sa expose. Di ba tae? Ito kasi ganito makinig kayo. Ito, ipapaliwanag ko lang sa inyo ha. Kasi meron nga nagsabi, ito actually medyo nagbida-bida ako ng konti doon kahapon sa meeting. Ba't ko ba sinabing meeting? Sa kwentuhan. Nagbida-bida ako doon. Sabi ko, alam nyo, I just want to tell you, in behalf of the Banateros, sabi ko, alam nyo, kaya nga po kaming mga Banateros, ito yung aming ginagawa ngayon. Ito, ipapaliwanag ko lang sa inyo ito ha. Okay lang po ba ikwento ko sa inyo o wag na lang? Wag ko na lang ikwento ko. Yung nangyari doon sa kapi-kapihan namin sa Davao. Kwento ko ba? Pilitin nyo muna ako para alam kong gusto nyo talagang malaman yung kwentuhan namin doon. Gutom na ako, wala man lang nagdala ng donut sa akin dito. Walang laman tong donut, puro asukal. Kwento ko? Pilitin nyo muna ako. Kasi alam mo, ayaw nyo namang malaman Ba't ko pa ikikwento? Gusto ko yung excited kayo. Kwento mo na, dali na. Mga pagka mabilis yung takbo ng chat. Kwento mo na. Yan, tsaka ko ikikwento. Oh, ayan. Okay. Ayan na, kwento ko na. Ganito kasi yan. We were there, kwentuhan kami, ganyan-ganyan. Tapos, siyempre, tinatanong nila ano ba ang siste, ano nangyayari sa social media. Pwede nyo ba kaming i-update, ganito, bla bla bla, para lang makita natin ang sentimento ng taong bayan. Ito yung mga kasamahan natin sa Maisog. Okay? Tapos, alam nyo, ako yung tipo ng taong ayoko nagsasalita. Sa totoo lang ayokong umiepal-epal. Ano yung bida-bida? Gusto kong tumahimik. Kasi hindi, totoo po. Alam nyo, sa personal, mahiyain po talaga ako. Sa personal, mahiyain lang po ako. Mahilig lang ako kumain ng lechon. Mahiyain po talaga ako. Kaya lang, hindi ko matiis kaya medyo napataas ako ng kamay. Ang dami-dami tao doon. Hindi ko pa kilala, tsaka mga matitikas yung mga tao doon. Mga taga-Davao, alam mo yung mga tipo ng mga magagaling na mga organizer. Tapos kinuwento ko ganito. Alam nyo ba bakit ang Banateros ayaw na sa PDEA? Inanto si Banat Bay, kupal din Ay, sorry. Kasi sabi ko sa inyo, wag nyo ipabuka yung bibig ko Alam mo naman ako pagka hindi talaga ako makatiis Tapos sila Boss Dada parang napaganat. Bakit mo naman? Ba't ka umiirit ng ganyan? Banat Bay, alam mo naman. Patay tayo dyan. Napasalita kagad ako ng ganun Alam nyo ba kung bakit naiinis na kami dyan sa lintik na bangag na yan? Si Banat Bay. Gumagano na si Coach Oli. Kapatid ko ba to? Ba't ganyan yan? Sabi nila. Galit. Na kagad yung... Tapos parang gustong matunaw ni J. Guevara tsaka ni Master Judea. Kasi ganun kagad yung hirit ko Tapos di sinabi kong ganun. Alam nyo, kasi ganito yan. Ito ang sentimento ng mga netizen sa social media. Sa totoo lang, etong mga nangyayari natin sa social media, yung same mistake na ginagawa ng mga Pinklawan nung panahon ng 2016,
to 2022. You know what's their mistake? Itong mga Pinklawan. They all thought that their voices are loud. Ang naiisip nila, malakas ang boses nila at sila ang majority. In other words, they thought because they are living sa loob ng bubbles. Ang akala kasi nila, maingay na sila, akala nila malakas ang boses nila because akala nila sila nakaka-reach out sa masa. Mali yun. Kaya tingnan ninyo, during the election, lagpak uli sila. Hindi lang yun doon. Hindi lang yun kay Leni Robredo, even the entire Dilawan, Pinklawan, shoot sa Inodoro. Bakit? Nasyak siguro sila doon. Akala nila napapakinggan sila ng taong bayan. Because they are living sa loob ng bubbles. You understand? So the same mistake we are now committing as DDS yung mistake na nakumit ng mga Pinklawan nun. Na ang akala natin nakaka-reach out pa tayo pero hindi na because we are living in a bubble. Lakas na loob ni Banat may magsalita ng ganun sa mga organizer. Hindi totoo. Sabi ko magalit na ako sabi ko lang sa sarili ko, magalit na kayo sa magalit pero I will tell you the truth. Yun ang totoo. We are living in a bubble. Akala natin napapakinggan pa tayo ng mga nasa labas pero hindi na. You know why? Because of PDEA and bangag issue. Sigurado ako merong mga MDS doon. Sigurado ako may MDS doon. Pero that's the truth. Because akala natin nadidinig pa tayo sa labas. Yung pala, akala nating malakas ang sigaw, sigaw lang natin to sa isa't isa. Tama, mali. Akala natin malakas yun, pero hindi. Ang nadidinig natin, kapwa nating kasamahan. Ano ang sinasabi ng mga tao sa labas? Yung mga hindi involved, yung majority, alam nyo ko, no? Ang sinasabi nila, away yan ng Duterte at mga Marcos. Away yan ng mga Duterte at mga Marcos. Kaya kayo ganyan. Alam mo? Kaya nga sabi ko sa kanila ang Banateros, we no longer focus on PDEA and bangag issue. Hindi na naging effective yun. Ano ang issue ng mga mamamayang Pilipino? Gutom sila. As a matter of fact, sinabi ko pa nga doon, walang pakialam ang mga Pilipino kung bangag ang presidente nila. Di umano. That's the truth. Bakit? Bangag din sila Marami rin sa mga Pilipino bangag. Ang problema, hindi yun. Ang problema sa kanila, gutom sila. So dapat, yun ang ating focus, gutom. Ipaliwanag natin why we are experiencing this gutom and experiencing this. You know why? Because of corruption. Yung bangag, it doesn't matter to them. Yung mga nasa labas pero sa atin, tuwan-tuwa tayo. PDEA, bangag, Morales, Bayani. What the F? Wala silang pakialam kay Morales. Ang pakialam nila, gutom sila. Tayo, gusto pa nating gawing santo at bayani si Morales. Wala silang pakialam doon. Yun ang totoo. Yung mga Pilipinong nasa labas, walang pakialam. Naiirita pa nga sila, iniisip nila, awayan ito ng Duterte at Marcos lang. Yan ang totoo. Okay? Yan ang totoo. At matuto naman tayo na marami sa mga vlogger ngayon for the views.
Kung saan, kaya kasi ang nangyayari, kung ano yung mainit na issue, yun na sinasakyan ng mga vlogger na for the views. Bakit? Kailangan nila ng views para kumita eh. Hindi nila hinahatid yung tunay na balita. Mag-iimbento na lang sila ng ikakasarap ng tenga ng tao. Sino yon? Yung mga tenga ng Duterte. Sabi ko nga doon, hindi na natin kailangan kumbinsihin yung kapwa Duterte natin. Yung mga Duterte natin, kumbinsido na yan. Ang kailangan natin kumbinsihin, yung masang Pilipino that there is something wrong with our public officials. Dahil of corruption, ang sumisira at nagbibigay pahirap sa inyo. Kaya tayo nagugutom. Alam mo, eto after saying that, natunaw ako sa upuan ko. Bakit? Kasi alam kong merong tataas ang kilay. Merong mga hindi magsasang-ayon sa akin. As a matter of fact, parang ako, merong isang nagsabi doon na wag din natin iwan ang mga PIDEA issue dahil nakakatulong ito sa ating usapin at kung ito ang magbibigay sa atin ng kasi meron pa nga nagsabi dyan, ako, pinanunood ko si Banat Bay, pero pagka hindi na issue yung PIDEA at saka yung bangag, hindi ko na siya pinapanood. Siyempre, gusto ko yung interesting. Alam mo, pinag-isipan ko na mabuti yun. Pinag-isipan ko na mabuti yung sinabi niya. May tama siya doon. May tama siya doon. Kaya lang, ito problema ko. Alam mo kung anong problema ko? Kung sana yung PIDEA and drug issue ni BBM ay nakakatulong pa, agree ako doon. O kung hindi man nakakatulong, at least gitna pa, agree ako doon. Pero ang problema ito, hindi na siya nakakatulong. Nakakasira na siya. Nung una, nakakatulong pa. Pero yung masyado nang iniimbentohan, masyado nang sinasalsal ika nga, hindi na siya nakakatulong. Naintindihan natin, nakakasira na siya sa panawagan natin. Nakakasira na siya sa cause natin. Dahil ang nangyayari na lang, naiisip ng mga ibang Pilipino, kaya nyo sinasabi yan, sinisiraan nyo lang si Marcos. Dahil Duterte kayo. Kaya nakakasira na siya. Naintindihan natin? Hindi na siya nakakatulong. Ang iniisip lang nila, kaya tayo nagsisisigaw dito dahil gumaganti lang tayo kay Marcos. Tama na yung isang beses, dalawang beses, okay. Pinigilan nila yung pagsalita ni Morales, depensa natin, okay yun. Pero yung sasalsalin pa rin natin, araw-araw pa rin. Pineperahan natin si Morales. Paano? Ginagamit natin siya para sa sarili nating vlog. Isa ng malaking katarantaduhan yun. Nasisira lang yung panawagan nating totoo. Ano yun? Transparency, accountability, peace and security. Yun ang totoo eh. Yun ang focus natin. Alam nyo, nakakatuwa. Bakit? Biglang dumating si Ebasco. Si dating cabinet secretary. Dumating si Sec June Ebasco at nagsalita siya. Hindi niya narinig yung sinabi ko. At alam mo sinabi niya, same thing ng sinabi ko. Ang iniisip ng tao, this is a fight between Marcos and Duterte. This is not. And we must let the people realize this is not about Duterte. This is about wrong politician na naasa ating gobyerno. Alam mo, nung nagsalita siya, nung gusto kong tumayo at pumalakpak, sabi ko, yun ang sinasabi natin. Yun ang ating nais ipahayag dito. Hindi ko lang naipaliwanag. Gel, mas magaling si Ebasco magpaliwanag. Yun ang katotohanan.
This is not a fight between Marcos and Duterte. You know why? Ayaw na ni Duterte. Ako, honestly deep inside my heart, ayoko na siyang tumakbo. Habang nakikita ko siya, kasi ngayon, habang nakikipag-usap siya, kasi na-compare ko nung time na nagpupunta ako sa Malacanang nung nakinakausap ko si PRRD, at ngayong time na to, nakakausap ko siya. Ibang-iba na yung countenance, ika nga. Ibang-iba na yung ibang-iba na po yung ni Pangulong Duterte ngayon. Naka-smile na siya, masaya na siya. Iba na yung espiritu niya, ika nga. Dati kasi alam mong stress siya. Which is sinabi niya rin naman yun sa amin nung nag-dinner kami, unang dinner namin with Coach Oli and Boss Dada. Iba na ngayon, ang sarap na ng buhay, masaya na. Which is ako, sabi ko nga, alam mo Mr. President, you deserve it na. Kasi tama yung sinabi ni Basti kay Boss Dada. Entire life ni PRRD dedicated in public service at ang sabi nga parang hindi na naibigay ang attention sa family. And I think deserve naman ng family ni Pangulong Duterte ngayong matanda na siya na makasama siya. Ngayon nga lang Ngayon nga lang retired na siya. Lagi pa rin siyang nasa meeting, lagi pa rin siyang kinakausap ng tao. Ibabalik pa ba natin siya doon sa gobyerno na alam nating lalo lang siyang magiging busy? Hindi, ako honestly deep inside my heart, ilan taon na si Pangulong Duterte? Mag-80 na. Ilan na lang ang mabubuhay niyang buhay? Sabihin na natin 20 years. Max 100, di ba? Sabihin na natin 110. Most of his life dedicated in public service, ibigay na natin to sa kanya. Ibigay na natin ito sa kanya. And yun din naman ang sinabi niya. Sabi niya tapos na siya. Tapos na siya, everything, wala na siya. Kaya nga, this is no longer a fight between Duterte and Marcos. This is a fight between corruption in our country. Akin, ito kaya nga ako lagi kong paulit-ulit na sinasabi. Kung sakasakali, 100%, biglang magbago ang gobyerno under Marcos, why? That's the point. Hindi ako mananawagan na bumaba si Marcos. Paano kung sakali lang nagbago? Kasi tandaan natin, hindi ito usapin ng politikong nakaupo. Ang usapin na to, dapat ang gobyerno magsilbi sa taong bayan kasi yun ang purpose ng gobyerno. To govern ng tama, honest, serve the people. What if they starting serving the people? And we created hate against them. Paano natin babawiin yun? So ang punto natin dito, we are not criticizing them because we just want to criticize them because hindi tayo napagbigyan sa mga hiling natin tulad ng iba dyan. O dahil bitter lang tayo sa gobyerno. Dahil may ginawa silang hindi maganda sa atin. We are not like them. We started to become like them. The very thing na kinakaasaran natin sa mga dilawan, pinklawan, ay nagiging katulad na tayo nila. Na bitter lang at ayaw nating Kasi ganyan sila. Mga dilaw, tanungin ko kayo. Mga dilaw, mga pinklawan. Would they accept Duterte as a leader? That's why they criticize Duterte? Hindi. They will not accept them. Yung government ni Duterte, hindi nila tatanggapin yan. Tama, mali. Yun ang totoo di ba ganun din tayo ngayon? We will not accept Marcos government. Bakit? We hate Marcos. Anong pinagkaiba natin?